Mga bay, di ana ang mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Apektado na sab ang ubang dapit sa Visayas region no tungod sa bagyong Opong. Mga itaw mga detalye gikan kang John Aroa sa News 5 Visayas. John, kumusta naman ron ang panahon diha? Sige, patak na paghulaan ng atong nasinati din sa Cebu sukad gagabi. Sa ubang dapit sa Visayas, partikular sa Samar of Leyte, gabi pa nakasinati og kusog na hangin ug ulan nga dala sa bagyong Opong. Kusog og dagkong mga balod ang mihapak sa mga kabaybayunan sa Katbalugan City sa Samar. Ibahan ang halos tanang dalan o grabing naapektuhan ang mga balay sa mga baybayon. Sa Calbayog City, hangtod Katlaon, padayon ng kusog nga hangin ug ulan. Pagkabuntag, daghan nga nangagubang panimalay ug mga atop nga nangalupad ug kahoy nga nangatumba ug nakababag sa kalsada. Sa Ormoc City, Leyte, nakasinati og flash floods. Ang ubang residente gipang-evacuate gamit ang bangka tungod sa paspas nga pagtaas sa tubig. Sa matag-og, unang gipang-evacuate ang mga senior citizens aron masiguro ang ilang kaluwasan. Sa Cebu City, 135 ka pasahero sa barko ang stranded ng pasilong sa evacuate site sa Pier 1. Padungon ta sila sa Masbate, Biliran o Leyte. Ang kini mga pasahero ang karon itabangan sa lokal nga kagamhanan sa Cebu City. Lapas ka pin 50 ka lungsod o munisipyo ang mideklara o class suspensions din sa Cebu. Sige. Okay, John. Murag grabe kayong apekto diha no, na gipang-evacuate, na ay flash floods, aduna bay mga casualties nga gi-report? Chiki sa munisipalidad sa Puro, gipangita ang usa ka mga isda man kinay managat ato sa bagyo kagahapon. Usa ka mga isda ang nawala kadagatan doon sa barangay Kagkagan, Puro, sa Cebu, kagabi alas 8. Inilang biktima na si Eric Indog, 35 anyos. Nag-isda si Indog alas 8 sa buntag kahapon sakay sa iyang bangka. Apan wala na siya makauli, maong ang iyang pamilya nangayon na tabang. Dayon nag-deploy ang Coast Guard of Search and Rescue Team alas 8:30 sa gabi aron sa paghimog surface search. Apan di pahunong kini alas 10:30 kagabi tungod sa bati nga kahimtang sa panahon. Apan 10:20 ganyan ang buntag nakitaan ang mananagat og milagro nga luwas kini human nga nakakapyot sa payaw sa mga isda. I-turnover na kini karon sa social worker og yatiman ang kahimtang sa iyang panglawas. Mayo ra sa John, pero igo ra ba ang pagpangandam diha sa probinsya? Nababa sila yung mga kinahanglanon, abay tapang, agi panghayo? Sige, padayon pa ang damage assessment o ang distribution sa mga pagkaon din sa probinsya. Sa pagkakaroon, igora ang supply sa mga pagkaon ug uban pa mga kinahanglanon sa probinsya. Iandam na sab sa Cebu Provincial Capital ang libuan ka mga food pack alang sa mga apektado sa bagyo sa Northern Cebu. 977 ka pamilya o 3,952 ka individual ang gibakwit karon diri sa probinsya sa Cebu kumikan sa mga preventive measures. O sa landslide sab ang nasinati sa San Fernando tungod sa epekto sa bagyo. Inoon wala rin naangol ato sa pagdahili sa yuta. May pahimang no usab ang kagamhanan sa Cebu sa publiko nga magpabiling alerto ug musunod sa awag sa mga local government unit. Sige. Maog yun. Okay, daghan kayong salamat kanimo John Aroa, amping mo din ha sa inyong team. Mga bay kare, gisuspindi na no ni DPWH Secretary Vince Dizon ang tibuok nga engineering office dito sa Davao Occidental. Kani kay human nahibaw-an nila na diskubrihan nga gideklara na di ay completed ang usa ka proyekto nga gikontrata sa mga Diskaya. Ang kaapan wa pa di ay ni na human. Mangita ta og update gikan kang Bril Montalvo. Gideklarang completed kining usa ka flood control project sa Barangay Kulaman, Jose Abad Santos, Davao Occidental niadto pang tuig 2022. Na fully paid na sab kini sa contractor nga St. Timothy Construction nga gipanag-iyahan sa kontrobersyal nga pamilya Diskaya sa kantidad nga 96.5 million pesos. Apan pag-inspeksyon la DPWH Secretary Vince Dizon ug ICI Special Advisor Mayor Benjamin Magalong sa maong proyekto, mao kini ilang nakita. Hindi pa tapos ang proyekto. Nangako naman yung kontraktor, si Diskaya, na tatapusin niya. Mismong mga residente sab sa lugar ang nag-ingon nga bag-o lang gisugdan ang maong proyekto. Tungod niini, nagpagawas na og show cause order o suspension order si Dizon sa tibuok engineering office sa Davao Occidental. I'm telling all the people in
DPWH now in all districts. Kung merong ganito sa inyo, huwag nyo nang hintayin, pumunta pa ako dyan. Magkusa na kayo, come forward, present it to me now already. Don't wait, because we will find them. Temporary usab nga gisuspende sa ICI ang maong proyekto samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon ni ini. Lakip sab nga imbestigahan ang buhatan sa Commission on Audit. Oo, siguro imbestigahan namin doon. Bakit nabayaran? Ano? Bakit nabayaran? No accountant, bakit nabayaran? And bakit walang lumabas na disallowance? Kasi 3 years na eh. Diba? 3 years na. Bakit hindi pa nakita ng COA? So yun ang mga tinitingnan namin. Ako si Bril Montalvo para sa One PH. Okay mga bay, magkuyog na sabta ugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel.